Hi everyone! Kamusta kayo? This is Marivic and welcome to my vlog. Salamat nga pala sa mga nag-comment ng part 2 regarding sa ating MP2 savings content. Ngayon naman isi-share ko sa inyo kung ano yung aking actual na MP2 savings dividend after a year of investing. So di na natin papatagalin, no? Magla-login lang muna tayo sa aking pag-ibig na account. Okay, siya. Dahil nakapag-login na ako, pupuntahan lang natin yung mga details. So, ito. Kita niyo yan, initial remittance. March 28 ako nag-invest. Ang last remittance ko ay same. So, ibig sabihin, ang total contribution ko ay isa pa lang. At yung aking kinontribute that time is worth 500K. Ngayon, yung ating dividends ay na nakuha ay eto siya. Pwede na ba? So, ito, ma-view mo naman sa transaction history. So, yung kanilang payout ng dividends ay noong December 31, 2025. So, dyan, makikita din natin. Ayan yung amount. Pwede na. So, ibig sabihin, diba? Ibig sabihin, yung in-invest ko is halos kumita siya ng 5.93% based sa computation na. So, paano ko nakuha yung computation? Gawin mo ay, yung 29,000 na to, i-divide mo siya into 500 times 100. Kaya ako nakuha yung percentage na 5.9% na dividend a year. At hindi pa ako nag-start niya ng January, March lang ako nag-start niya. So, hindi talaga siya 1 year. So, this year, dahil hindi pa tapos, so, pag nakita mo din dyan yung view contributions, ayan yun, yung 2025. Pero this year na 2026, tignan natin. Ayan, no payment this year kasi wala pa tayong ginawang payment. Kasi nga gusto nating makita kung magkano ba yung naging dividends after a year. Pero pwede ka nang magdagdag dyan. So baka merong mag-sponsor, baka naman. So anong maganda nga dito? Savings. Na-realize ko, no? Hindi mo siya kailangan bantayan araw-araw. Unlike sa kung nagtitrade ka ng pera mo. Isa pang dahilan, ba't nagustuhan ko na rin yung pag-invest ng lump sum. Diba, mas maaga ko siyang naipasok yung pera ko doon. Mas matagal itong naging eligible ng dividends kumpara sa hinati-hati ko to ng buwan-buwan. Pero take note lang, yung na-compute natin na 5.9 as declared dividend rate ng MP2 para sa year 2025, hindi siya guaranteed na pareho ang rate every year. Siyempre, nagbabago to, depende sa performance ng pag-ibig fund. Yes. Ako ngayon, naniniwala ako na kung gusto mong palaguin yung perang, hindi mo naman kailangan galawin ng agaran. Sabihin na natin extra mo siya or nilaan mo talaga to for long-term investment. So, yung MP2 is worth considering siya. Definitely worth considering siya for long-term investment kasi nga meron siyang 5-year na maturity period. Ayun lang. So, para sa'yo okay yung ganong dividend for a year, go mo na, di ba? Hindi mo naman din kailangan ng lump sum. Pwede yan, buwan-buwan. Depende sa mas magaan sa'yo, convenient sa'yo. Ang mahalaga ay masimula mo. Kaya sa nag-comment, salamat at nag-comment ka ng part 2. Masaya ako na ma-share sa inyo yung aking na-experience sa MP2 savings. God bless everyone. At kung nakuhanan nyo ng value ang video, ang content na ito is follow for more. God bless!